beloved Boss Mike Cervera. Napagod na ang maraming Pilipino sa kasinungalingan at paninira ng mga pro-Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Correct, mga kababayan. Sawa na ho tao. Hindi nyo na ho mapipigilan. Kung ano man yung mga opinion, pananaw at pagtingin sa inyo ng karamihan sa mga Pilipino. Dito ba? Siya yung nag-expose sa mga laptop. Ah, yung ba yun? Oh, di ba, mga kababayan ko? Kaya siguro malakas ang ebidensya noon si Congressman Jill na na talagang magtutuos sila sa sa Senado sa kanyang impeachment trial, mga kababayan. Dahil siya pala sabi ni Robbie siya pala yung nag-expose ng mga laptop na ghost project ba yan? O yung mga laptop na binuro nyo lang sa bodega at hindi na pakinabangan. Kita nyo yung kagagahan ng babae na yan. Ano sabi rito? Sawa na ho. Sawa na ang taong bayan. Saan? Sa mga birada, kasinungalingan at propaganda ng mga Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan na. Alam mo ba, napagod na ang maraming Pilipino sa kasinungalingan at paninira ng mga Kita nyo, 36%. Bumabandera na po, mga kababayan. Na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Pin Yamashiro, thank you naman. Kita tuloy. habang ang pro-Duterte naman ay nasa manipis na 18% lamang. Sabi naman kung makatawag ng manipis. Manipis daw talaga Bumabandera, ang pro-Marcos, tayo po yan. 36%. Ang pro-Duterte naman, mga kababayan, ay manipis na manipis. Ang nipis. Pero makakapal ang mga mukha niyan. Pero kung papansinin nyo, makakapal pa rin ang mga pagmumukha ng mga yan. Yung mga hinayupak na yan, Grabe. Mga kababayan, talaga naman, ramdam na ramdam Lahat na lang, mga kababayan, alam nyo naman, ginagawa nila, na propaganda, ginagawa nila na dahilan para magalit ang tao. Kaya lang, mga kababayan, hindi naman maitatago. Saan? Sa mga proyekto, sa mga pagtatrabaho ni Pangulo, kitang-kita natin yan. Mamaya po, tatalakayin natin yan. At maraming Pilipino ang nakakaintindi na ang pagsuporta sa gobyerno ay nangangahulugang pag-angat ng bawat Pilipino. Correct po, yan po, tama po yan. Dapat nating maunawaan na ang pagsuporta natin sa gobyerno ay kasama yung para sa pag-angat natin pare-pareho. Hindi para magpaangat lang ng ilang kandidato, ng ilang politiko, mga kababayan ko, na hindi nila talaga lubos maunawaan yan, na kailangan nating suportahan ang ating gobyerno, si Pangulo, na ang epekto po niyan ay sama-sama nating pagbangon. Saan? Sa pagkakalugmok natin noong panahon ng panunungkulan ng mga nakarang administrasyon, lalong-lalo na noong panahon ni Digong. Di po ba, mga kababayan ko? Yan po ang katotohanan. Kita nyo, mga kababayan, natatandaan nyo ba? Natatandaan nyo ba to? Yung mga pangako ni Digong, singit ko lang. Ayan natatandaan nyo po ba yan? Anong mga Duterte 2016 promises? Ito po 18 po itong nandito sa aking talaan. Ito yung kanyang mga promise noon. And contractualization. Nangyari po ba yan na pinangako niya? End crime in 3 to 6 months. Nangyari po ba yan? Yan yung mga pinangako Itong pinapakita ko po ay ilan lang po ito sa mga sa mga pinangako noong panahon ni Digong nung siya'y nangangampanya. Ngayon, mga kababayan, hindi na siya nangangako. Nagbibiro, nagjo-joke na lang siya. Kaya nga ang nangyari, mga kababayan, joke na lang lahat to. Itong pinangakong ito, joke na lang lahat to. Okay? Ano nangyari? Number 3, and drag in 3 to 6 months. Number 4, jet ski.
papuntang West Philippine Sea. Anak ng pating talaga. Number 5, ano nangyari? And corruption, drop, 115. Saan? Na pinakakurakot. Ang alin? Administrasyon ni Digong. Kita nyo? And political dynasty in 2018. Pero ano nangyari? Halos lahat na sila eh. Si Digong, si Baste, si Pulong, si Sara, ay kulang na lang si Kitty. At saka yung mga betka ni Digong. Di po ba mga kababayan? Kung isasama nyo yung betka ni Digong, kaya lang mga kababayan, balita ko, tumiba-tiba yun. Ano nangyari? Number 7, 7, federalism. Nangyari ba yan? Aba, napakarami pang gumawa ng tarpaulin yan. Kahit nga si Sangkay, mga kababayan, bilib na bilib dyan. Inaantay ang federalism na yan. Kaso, ano nangyari? Wala. Bakit ho? Kasi naisip nila, kapag nagkaroon at naging federalismo na po tayo, aba, lalo silang mahihirapan. Opo. Ano sabi pa rito? Mindanao Railways. Ayan. Yan po yung pinangako na proyekto ng China na popondohan nila. Pinangako yan dahil pinangako ng China. Pinangako ni Digong sa atin. Pinangako ng China sa kanya. Ay, naku, mga kababayan ko. Ano nangyari mga kababayan? Si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang kadyot ng kadyot dyan sa Mindanao ng proyekto eh. Di ba? Binubugbog ng proyekto yung Mindanao eh. Ano pa? And insurgency in Nako! Wala pa rin nangyari dyan. Bakit kanyo? Tuloy-tuloy pa rin naman eh. Reduce price o price to 15 pesos. Kita nyo? Sa kanya, 15 pesos. 15 pesos. Samantalang sila, yung 20 pesos na pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman pinangako, galit na galit sila. Anak ng tinapa talaga, no? Distribute po levy funds. Wala rin nangyari dyan. Wala ho. Stop mining. Ayun, nagmimina pa rin mismo sa Davao City, Kita niyo mga kababayan ang kalokohan ni Digong. Judicial reforms in 2017. Wala rin. Wala rin pagbabago mga kababayan. Solve traffic problem in 100 days. Putik na 100 days. Hanggang ngayon, traffic pa rin. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang gumagawa ng kaparaanan para maibsan, mabawas-bawasan ang mga traffic sa ating mga lansangan. Tanong ko sa inyo, hindi ba't mismo pang-ilan na pinakamatraffic na lugar sa buong mundo ay yung mismong Davao City? Davao City po mismo ang pinaka kasama pa sa top 10 na pinaka traffic sa buong mundo. Yung Davao City mismo, mas matraffic pa sa Davao kaysa dito sa EDSA. Anak ng pating na yan, buhay talaga na yan. Ano pa? And poverty in 2018. Di ba't lalo tayong nalugmok? Lalo tayong naghirap? Bakit anong ginawa ni Digong? Umutang ng sandamakmak sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya lang po ang pinakamalaking inutang. Sa buong kasaysayan na naging Pangulo. Kita nyo, mga kababayan ko. Ano pa? Economic power in Asia. Ano nangyari? Mayroon ba tayong power sa Asia? Noong panahon niya? Wala ho! Wala hong nangyari. Bagpos mga kababayan, sad-sad tayo. Grabe! Yung panahon na yung mga kababayan ng mga tao, sobrang hirap. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin yan. Unti-unti na nga tayong nakaka-recover eh. Nung panahon ni Digong, mga kababayan, nako, Diyos ko po, sad-sad talaga tayo. Ang hirap ng buhay, sa totoo lang. Ano pa? Freedom of information. Wala naman nangyari dyan. Di ba? Sabi pa, lahat ng OFW, pwede nang umuwi. Nangyari ba yung mga kababayan? Di ba mas lalong dumami yung pumunta at nag-abroad na lang sila? Mga kababayan, pinangako yan lahat eh. Inang Digong na yan. Nabudol tayo mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.